Warning, there is a spirit, the prince of the power of the air, and a supernatural being. At ito pa, who works in the hearts of the disobedient. Okay, tingnan muna natin to. Warning, mga kapatid. Para ma-appreciate nyo yung pag-uusapan natin, gusto ko muna ng medyo magulantang tayo ng kahit konti. Ang galawan ng buhay natin, feeling natin kung ano yung nakikita natin, yun na yun. May kagalit ka, ang kaaway mo yung kagalit mo. May masamang nangyari, yung masamang nangyari ang kinakaasaran mo. May nagawa kang hindi tama, naasar ka sa sarili mo. Pero, did you know mga kapatid, mayroong mga spiritual beings na naghahanap. These spirit beings are bad. Naghahanap sila ng mga sumusuway sa Diyos at susuportahan nila full-time. Kumbaga titingin sila sa paligid, sino ba rito yung nagsisimula o sumusuway sa Diyos? Ayun. Halika, tawag ta. Una, isa lang yan. Oy, welcome pa. Okay pa, pwede pa rito, mga dabber cats. Pupunta ngayon yan. And then magtatawag pa ng mga other spirits yan. At yung buhay ng tao na yon na nagsimula na maliit na pagsuway sa Diyos, it ended up after some time, mga kapatid, na hindi niya akalain, hindi ko alam, hindi ko pinlano, hindi ko inisip, hindi ko gusto itong nangyayari sa akin. Kasi bakit? Slowly but surely, yung pagsira ng mga spirit na yon sa buhay ng mga tao. Example, kapag pumunta ka sa isang lugar at ang rampant sa lugar na yon ay drug addiction, you know na merong spirit of drug addiction doon. Kung maraming red lights dyan, red light district yan, the spirit of immorality ang nandiyan. So there is a warning, mga kapatid. Pag may disobedient, may mga demonic spirits na susuportahan sila. Ang title ng ating topic ngayon is New Spirit, when acquaintance with the Holy Spirit is crucial. May idea. All believers, sabi rito, all believers need to be acquainted, okay, with the character and the role of the Holy Spirit in their lives. In Tagalog, mga kapatid, kailangang mahirati. May na-discover akong bagong Tagalog. Mahirati, ma-acquaint, makilala ng lahat ng mananampalataya ang karakter at tungkulin ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Now, may ilang words ako dito gusto ko muna ibigay sa inyo bago ako pumunta sa pinaka-application natin, which is main point na rin. Una, in Tagalog na to. Laging may spiritual na dahilan, listen here, laging may spiritual na dahilan para sa anumang pisikal na sitwasyon o pangyayari. Lahat na nangyayari na nakikita natin, may spirit muna na gumalaw doon sa lugar na yon. Okay? Kumbaga, kailangan muna mangyari in the spirit bago mangyari sa pisikal. Okay? Kasi, halos tatlong klase ang spirit, mga kapatid, na nag-rule sa buong mundo. Una, yung human spirit, yung spirit natin. Pangalawa, yung Holy Spirit, yung Espiritu ng Diyos. Pangatlo, ay yung tinatawag na spiritual beings. May good spiritual being, may bad spiritual being. Okay? Tuloy tayo. May spiritual na sanhi para sa anumang pisikal na epekto at may pisikal na sanhi para sa anumang spiritual na epekto. Now, sabi ko kanina, sa spiritual realm, may nangyayari muna bago nangyari sa physical. Pero, in reverse, pwede rin mangyari yun. Kung ano ang papayagan mo sa physical, mangyayari sa spiritual, and magbabalik, double the power na. Kaya nga sabi ni Christ, when you pray, Father in heaven,
Diba? Holy be your name. Your will be done on earth. May mga taong nagkakaisa sa lupa na iniimbitahan ang Diyos. Okay? Physical na gawain, pero spiritual ang nangyayari. At nag-multiply in the physical. So kung ikaw ay may problema, pangalanan natin problema na financial problem. Okay? Hindi naman dito lahat may financial problem, di ba? Ilan lang, no? Amen ba? Hindi agree ba? Okay. Anyway. Pag may financial problem, may spirit at work, bakit ka financially problematic? At yung respond mo sa spirit at doon sa nangyayari na yon will double or triple yung nangyayari sa buhay mo. Halimbawa, okay, pinanganak ka ng mahirap, kasalanan mo? Supposed to be sasagot po kayo rin eh. Okay. Pinanganak ka ng mahirap, kasalanan mo? Hindi. Kasi yun ang nadatnan mo. Pag pumayag ka na mamatay ka ng mahirap, may kinalaman ka na doon. In between ay ganito. Sasabihin ng spirit sa'yo, or maybe yung spirit doon sa mga tao na mas matanda sa'yo, Apo, pinanganak ako ng mahirap, yung tatay mo mahirap, yung lolo ko mahirap, kaya lahat tayo mahirap. Pag tinanggap mo yon, ikaw ay gagalaw sa pananaw na mahirap ako, talagang ganito na talaga buhay ko, talagang ganito na nga. In the spirit, babalik yon. At mag-uusap-usap sila doon. At ibabato sa buhay mo. Minsan, kung mahirap ang family mo, later on, mas mahirap ka pa doon sa family mo. Gets nyo? Kaya mga kapatid, kailangan kayong makinig ng mabuti rito kasi ang galawan ng Holy Spirit will depend sa ating pagsunod sa Kanya. Next, sa ibang salita, ang iyong mga ginagawa sa buhay ngayon ay may direktang o hindi direktang epekto, direktang naapektuhan ng mga spiritual na pangyayari. So, ripple effect. May mangyayari muna in the spirit, gagawin mo, papaniwalaan mo, tatakbuhan mo, or either tatanggapin mo, balik dito. Pagbalik sa'yo, double na, and going back and forth, and napansin mo lang sa sarili mo, mas miserable ka, mas addict ka, mas magagalitin ka, mas imbierna ang buhay mo kaysa doon sa mga nauna sa'yo. Nagmumultiply yun, mga kapatid. Dagdag pa rito, ang iyong mga paniniwala, listen here, ang iyong mga paniniwala, desisyon, salita, aksyon ay magkakaroon ng impluwensya pabalik sa spiritual na klima sa paligid mo. Pag tinanggap mo yon, hindi lang ikaw ang miserable ang buhay. Mag-iimpluwensya ka, mandadamay ka. At kapag hindi na-detect na spiritual pala yung problem, magsisisihan tayo, magsisisihan kayo sa pamilya nyo, and later on ang demonic spirit, yung prince of the power of the air, basahin nga natin yung verse na yon, ay magdidiwang siya. Hindi niya tayo napapansin, mas okay. Kasi once na-detect mo na may spiritual problem, and then you ask the Lord for spiritual cleansing at spiritual revival, yung spirit na yun ngayon hindi nagagalaw. Or limitado na siya. Nandyan ba kayo mga kapatid? Okay, basahin nga natin yung verse na yon. Ephesians chapter 2, verse 2, mga kapatid. Noong unay patay kayo dahil sa inyong pagsuway at kasalanan, sinunod ninyo noon ang mga masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, mga espiritong naghahari sa mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. Kaya minsan ang hirap mag-share ng Word of God. Alam mo kung bakit? Hindi dahil sa ayaw ng tao na yon, kundi dahil may spirit ng kabulagan. Kapag ikaw ay unteachable, minsan may spirit behind noon. Gets niyo ako? At ang new season mo ay hirap na hirap kang gawin.
Alam mo yung tama pero hindi mo magawa. Why? My spirit ba yan? Pastor, Christian na ako. Well, let's talk. Depende sa iyong pagpapasakop sa Holy Spirit ang galawan na pwede mangyari. Now, here's the thing, mga kapatid. Dalawang bagay na dapat malaman ng mga Kristiyano patungkol sa Holy Spirit at patungkol sa new season and new spirit. Number 1, acquaint yourself with the role of the Holy Spirit in your salvation. Ang unang-una mong kailangan gawin, sino ba itong Holy Spirit na to? Father, Son, Holy Spirit. Sino ba itong Spirit na to? May lumang kanta, the Father gave the Son gave the Spirit, and the Spirit gave us life. And the gift goes on. Sino ang Holy Spirit, mga kapatid? Siya yung third person of the Trinity. Pero hindi ranggo yun na parang pinakamataas ang Father, sumunod ang Son, at pinakamababa ang ranggo ng Holy Spirit. Hindi rin. Sa iba naman, ang Holy Spirit ang pinakamataas ang ranggo, pangalawa ang Father, o pangatlo si Jesus. That's not it. Ang Holy Spirit, according sa Genesis chapter 1 verse 2, mga kapatid, ay bahagi siya ng creation. Tingnan niyo yung verse, Genesis chapter 2 verse 1 verse 2, sorry. Sabi doon, the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. Kumbaga, wala. Ang dilim. Pero here's the thing, mga kapatid. And the Spirit was hovering. Nung ang creation ay wala pa, naglilimlim na. Yung hover doon is limlim. Nililimliman ng Holy Spirit ang creation. At nung nagsalita, yung Father ng let there be light, ang Holy Spirit lang, shh. Maybe it's Big Bang, we don't know. Pero basta bigla na ng let there be light and the Holy Spirit moved dahil meron silang coordination ng Father. Ang Holy Spirit ang nag-empower kay Jesus Christ nung siya'y nabuhay di sa mundong ito, mga kapatid. At yung Holy Spirit, according sa Ephesians chapter 1 verse 13, sabi rito, meron ba tayo? Yan. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban niya ng ipinangakong Espiritu. So ikaw at ang Holy Spirit ay may something para mangyari dyan ang kalooban ng Diyos sa iyo. Hindi ka pwede magsabi na Christian ako pero ibang spirit ang nag-guide sa iyo. Sigurado bigo kang Kristiyano, ikaw ay malungkot na Kristiyano, ikaw ay malumbay na Kristiyano, ikaw ay confused na Kristiyano. Lord, bakit ganito ang buhay ko? Well, ask yourself, sino ba ang nag-guide na spirit sa iyo? Next, mga kapatid. Ang Holy Spirit, according sa Ephesians 1:17, is the giver of wisdom and revelation. Yon pala. Nung ikaw ay wala pa sa Panginoon, Joel, ikaw ang alam mo tungkol sa kasalanan, katulad nating lahat. Pero nung ikaw ay nakakilala na born again, yung Holy Spirit ngayon, bibigyan ka ng mga paunti-unti na mga knowledge sa Word of God. Paunti-unti. Habang faithful ka nagbabasa, okay, nag-grow ka. Kung tatamarin ka magbasa at mag-aral ng Bible, mabagal ang paglago mo. At ikaw ay pwedeng talunin ng mga demonic spirit. Ang Holy Spirit din, mga kapatid, according sa verse 18, ay enlightens people with God's will. Ito yung mga aha moments. Nagbabasa ka ng Bible o sa Bible study ka o preaching or nag-worship ka, bigla nagsasalita ka ng, ay, yung pala yun. Kaya pala hindi ko masunod si Lord. Hindi pa pala ako nagpapatawad. Yun yung mga aha moments. At sasabihin ng Holy Spirit, Leonard, hallelujah, nakinig sa akin si Leonard. Diba? Napapahallelujah ang Holy Spirit doon. Amen? At kung yung sa mga cartoons, kasi di ba sa cartoons o sa mga pelikula, merong bad spirit, o sa kaliwa pala may bad spirit, o yung may buntot at may hawak na tinidor. Okay, hindi siya mahilig sa kutsara. Tinidor lang gusto niya. At sa kanan ay angel.
May tama doon, may mali doon. Totoo na may demonic spirit na bubulong sa'yo, pero ang angel, hindi kanya i-guide. Ang trabaho ng angel at Eden ay ingatan ka. Pero ang angel, hindi siya mag-guide sa'yo. Ang gagawin niya lamang ay magdala ng special na mensahe, pero nung ang Holy Spirit ay ibinuhos na dito sa lupa, hindi na trabaho ng angel ngayon na i-guide ka. Trabaho na ngayon yan, especially ng Holy Spirit. So in a way, may katotohanan doon sa mga napapanood nyo na yun. Anong papakinggan nyo? May isa tayong kapatid na, pastor, pag may narinig kong boses, sa kaliwa, sa diablo yun. Pag sa kanan, kay Lord yun. Ako, paano pag nalilito ka sa kaliwa at sa kanan? Ay, sino dito na nalilito kung alin ang kanan at kaliwa? Diretso tayo. Kanan! Di ba? Bisa nakakalito. At minsan, ang demonic spirit at ang Holy Spirit, may hirapan kang i-discern, alin ba dito? Si Lord ba ito o bad spirit? Nako. We'll talk about that. So, ang point ko rito mga kapatid, kailangan mong mas makilala ang Holy Spirit. Ano bang boses niya? Okay? Sino dito na marinig lang ang kanta, alam mo na agad kung sino singer? Diba? Nako, Elvis yan. Yung ganyang mga kantahan. Diba? Nako. Don Moen yan. Yung mga makaluma dito. Pag may nagsalita, kapitbahay natin yan, Chismosa. Boses yan ng kapitbahay natin, Chismosa. Alam mo na eh. Kasi lagi mo naririnig. Sino dito sa inyo nung bata kayo, sut-sut lang ng nanay, alam mo ng nanay mo? Nako, ako mahusay ako dyan. Oo, kasi kailangan mo unahan ko marinig yon para makapagtago na ako kung may ginawa akong kalokohan. Katulad one time, sabi ng nanay ko, wag kayong pupunta ng ilog baha ngayon, o mataas ang tubig ngayon. Ay, kuya ko naman, niyaya naman ako. Di ako naman, dahil utu-utu sa kuya ko, sama naman ako. Nung lumalangoy kaming ganyan, may narinig kaming maliit na sit. Na siguro mga 500, siguro mga 300 meters ang layo doon sa pinaliguan namin. Nung narinig ko yun, sabi ko, narinig mo? Sabi ng kuya ko, ang alin? Si nanay. Pagtingin namin sa kalayuan, kita mo talaga, kilala ko yung forma ng katawan ng nanay ko, naka-duster, tapos nakatago yung kamay sa likod. Alam mo na. Tingin kaming ganyan, kinalkulan namin yung paligid. Saan yung daan na hindi tayo masasalubong ng nanay natin, pero makakauwi tayo ng bahay at may sasarado natin yung kwarto bago dumating si nanay. So, ganun kami. Pero, pagka ang nanay ko naman ay nasa mood at biglang magsabi niyang, tatawagin niya kami niyan. Diyan, yung mga tatawagan diyan. Ano gusto mong ulam mamaya? Ay, nay, gusto ko po ng pininyahan. Sige anak. Mawala yan ng mga 1 oras. Pagbalik niyan, maamoy mo na yung niluluto niya. At mag-ready ka. Dahil special yon. At pag pinalad ka, may pabaon pang pera yung pang merienda mo at panggala mo. Okay? I know my mother, mga kapatid. Mas gusto niya na utuin siya kesa lukuhin siya. Nay, ang ganda mo ngayon. Pengang 50 pesos. Ay, niloloko mo na naman ako. Kung ano dyan? Ito, 50 pesos. Diba? If you know your mom, yung tatay mo rin, kilala mo rin ang Holy Spirit. Amen? Sa worship team, importante yon. Sa preaching, importante yon. Sa preaching, alam mo ba sa preaching, kala nyo, nagsasalita kami sa inyo, and then that's it. Sa proseso ng preparation, the whole week, kailangan mo makinig sa Holy Spirit. Okay, ito yung napili ng topic, ito yung tema, ito yung mga verses. Lord, anong gagawin ko dito sa mga verses na to? So nakikipag-usap ka. Kaya, bago ka mapunta sa punto na Saturday o Sunday morning na, at magpipreach ka, at biglang sasabihin ng mag-message, ay naku, hindi ito ang topic. Pinabago ni Lord. Isa lang sagot ko doon, hindi ka nakinig sa Holy Spirit habang nagpe-prepare ka. That's why pinabago niya. Or, binago mo lang talaga. That's why sa preparation pala, may Holy Spirit na.
Sa pagsusulat, may Holy Spirit din. Sa pag-preach, may Holy Spirit din. Habang kinakausap ko kayo, nakikipag-usap ako sa Holy Spirit. At habang nakikipag-usap sa akin, pinapakinggan ko siya, nagsasalita ako sa inyo. Pag ganun lang yan. Okay? Kailangan ko rito ng mga Snapdragon na processor, Ati Chay, kasi mabilis yun. May gusto akong sabihin, naisip ko, bigla kong pipigilan sarili ko. Kasi bakit? Oy, wag mo sabihin yan, hindi yan kasama sa gusto kong sabihin. So yung proseso, it goes and it goes. So kailangan malaman mo anong style ng Holy Spirit. Paano siya mangusap sa'yo? Anong mga guide na ginagawa niya? Ano yung mga sitwasyon? Halimbawa, pupunta ka sa isang lugar. Okay? And then, hindi natuloy. Okay? Katulad lately. Lately, meron akong kausap supposed to be na twice na na-postpone. Okay? And then, something came up na kailangan kausapin. Nagtanong ako sa Lord, Lord, sino kakausapin ko? Yung ka-date ko na? Nasa schedule na? O ito? Kailangan ko pa rin itanong yun, mga kapatid. At na-convince ako, hindi, kailangan ko unahin to. Wala sa schedule tong ito. Pero ganun pa man, ito ang mas priority. And I need to tell people na, oh sis, oh bro, hindi ako pwedeng pumunta dyan kasi may kailangan ako asikasuhin sa ganito. And you have to say sorry talaga. Pero sometimes, may mga urgent, pastor, kailangan pumunta rito. Mag-pray ako sa Lord. Sasabihin niya, hindi. Next yan. Sasabihin ko, sis, oh bro, kung kaya mo ko antayin hanggang ganitong oras, may kausap lang ako, and then ikaw na ang kasunod. Hindi lahat ng urgent ay important. Amen ba? Pero ang important ay minsan is kailan pa schedule yan. Next, sa Ephesians 2:22 mga kapatid, ang Holy Spirit is builder of the believers of the church. Kumbaga, habang tayo ay nag-church dito, habang tayo ay gumagawa ng ministry, habang tayo ay nag-serve sa Panginoon, habang tayo ay wala dito dahil hindi Sunday, kunyari lang, may ginagawa tayong iba't iba, the Holy Spirit is governing the church. Kaya nga, may nagsabi, yung Acts of the Apostles, yung mga gawa ng mga apostoles, yung book in the Bible, sabi nila mas maganda siguro ang tawag dyan ay hindi Acts of the Apostles, kundi Acts of the Holy Spirit. Kasi may kita mo ron, ang Holy Spirit ay ginaid sila. Ang Holy Spirit ay pinili si Saulo at si Barnabas. So mas malinaw na Acts of the Holy Spirit yun. Ganun ang nangyari sa atin. Yung pagbibigay natin is a prompt pa rin ng Holy Spirit. O magbigay ka, Eden. Okay po, Lord. Eden, yung pinakamalaking bill dyan sa'yo. At malaking bill, yung electric bill, Lord. Hindi yung bill mo na babayaran, kundi yung bill. Minsan, ni-rebuke natin ng Holy Spirit, in Jesus' name, lumayas ka. Hindi yan kay Lord. Ayaw kong ibigay ito kasi may nakalaan na dito. Pero minsan ng Holy Spirit, gaganunin ka. Minsan yung pagpili ng partner, kung sino dapat mo maging boyfriend o girlfriend, it's the guidance of the Holy Spirit din. Lahat yun, mga kapatid. Yun nga lang, yung pagpili ng parents, walang guidance ng Holy Spirit yun. Kasi wala kang choice doon. At wala din silang choice nung ikaw ang lumabas. Di ba, minsan, sana naging mayaman ako kung ang nanay ko at ang tatay ko mga Zubel. Okay? Meron namang isang nanay kausap ako dati na galit sa anak. Kung alam ko lang maging ganyan ang ugali mo, sana nilaglag na lang kita. Mga ganong drama na mga ano. So wala kang choice kung sino maging anak mo, kung sino ang iyong magiging nanay or tatay. But you have a choice kung sino ang magiging lifetime partner mo. It's the guidance of the Holy Spirit pa rin. Okay. Hindi ko malaman kung anong ibig sabihin ng tingin nyo sa akin. Ako ba ay overcooked na fried chicken ang dating sa inyo? Ako ba ay medyo half-cooked? Okay? Or whatever. Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Ephesians 3:16. God gives strength the Holy Spirit gives strength in our being,
inner being. Idinadalangin ko sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya kayo. That's Paul. Si Paul nakakulong nung time na to. Ephesian Church, ako ay nakakulong. Gusto ko man kayo ipag-pray ng personal, pero nandito ako. Pero ang prayer ko, yung Holy Spirit. Yung mga tao, maaari nakakulong sa iba't ibang sitwasyon, pero ang Holy Spirit, Kuya Edwin, ay malaya siya. Kaya yung prayer na, Lord, i-guide mo ang anak ko ng iyong Holy Spirit, it's a powerful prayer, mga tatay. Amen ba, mga tatay? Lord, yung mga anak namin, kung parents kayo, Lord, guide mo sila ng Holy Spirit. Maging tama ang desisyon nila sa buhay. Kasi hindi natin hawak ang mga desisyon ng mga anak natin, lalo pag lumalaki na yan. Dati, pag-aalis kami, akong pipili ng damit ni Chief. Ngayon, hindi na pwede. Diba? Hindi yan. Nung nagsimula sila ayoko niyan. Noon, kahit na ipasuot mo duster, papatol yan. Diba? The Holy Spirit, according Ephesians chapter 4, verse 3, is the source of unity. Kung may nakikita tayo na disunity sa family at sa church, mag-pray tayo, Lord, yung unity sa pamilya, ibigay mo sa amin by the Holy Spirit. At hindi ka kikreate ng unity. Ikaw ay, anong gagawin mo? Makikiisa sa unity na meron. Pero did you know, ang unity works best in the bond of peace. Pag maganda ang relationship, ang unity madali. Pag hindi maganda ang relationship, mahirap ang unity. Hello? Hello? Tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, hello. Kasi sabi ng verse, keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ang i-work out natin, paano magkaroon ng magandang bonding sa loob ng church. Kasi kung may magandang bonding sa loob ng church, ang unity, nagiging resulta na lang nun. Kaya kung may outing, kung mayroong mga Bible study, makibanding ka. Huwag mong ilayo sarili mo. Lalo kang mahihirapan. Okay, kung wala kang Bible study, maghanap ka ng Bible study. Sasabihin mo kay Lord, Lord, mamamatay ako pag ngayong buwan na to, wala pa rin akong Bible study. Diba? Hindi ka nakapag-fellowship, gawan mo ng paraan. Sa gusto, may paraan. Sa ayaw, may dahilan. Kaninong spirit ka nagsasubmit? Sa human spirit mo, dahil ko ay nalulungkot, nalulumbay, hindi ko type mag-church, hindi ko type mag-pray. Then, you know na obedient ka sa spirit mo, not to the Holy Spirit. Pastor, pag malungkot ba pwedeng hindi mag-church? Naku, dapat kang mag-church. Pastor, pag tinatamad ba ako mag-pray, dapat ba akong wag mag-pray? Pag tinatamad ka mag-pray, lalo kang mag-pray. Nandiyan ba kayo? Pag tinatamad ka mag-church, lalo kang mag-church. At magalit ka, agahan mo pa. Amen? Amen ba? So as you can see, mga kapatid, yan yung Holy Spirit. It takes a lifetime para makilala mo. Sabi ng nanay ko, love goes out the window when hunger enters the door. Totoo mga kapatid. Yan lang naalala ko sa nanay ko na kinote niya. Okay, hanggang ngayon di ko pa alam kung sino nagsabi nun. Okay? Tatay ko naman, sikat niyang salita ay, one word is enough for a wise monkey. Isang utos ko lang sa'yo, dapat naintindihan mo na. Parang ganun sa akin. So sabi na nanay ko, love goes out the window when hunger enters the door. Sa relationship, katulad kami ni Grace, kami ay 25 years na. Ibang pamilya siya nang galing, ibang pamilya ako. Sa pamilya niya, hindi nagbe-breakfast. Sa amin, nagbe-breakfast. Sa kanila, kung may breakfast man, kape at tinapay, okay na yon. Sa amin, pwedeng kape at tinapay, pero dapat may sinangag at may langgunisa or something. Rice talaga kami. Nung naging mag-asawa kami ni Grace, struggle. Paggising ko, sanay ako na naamoy mo na yung sinangag, Ate Lani. At minsan paggalit ang nanay ko, yung paborito ko pa na pininyahan.
Kahit inaantok ka pa, babangon ka. Noong naging mag-asawa na kami, nag-adjust kami. Adjust ako sa kanya, adjust siya sa akin. In the Holy Spirit, mga kapatid, kung sanay kang magkasala, ang Holy Spirit, tuturuan kang umiwas sa kasalanan. Sinong susundin mo? Ikaw magagalitin, sanay kang laging galit. Eh ang Holy Spirit, love, joy, peace, patience. Anong susundin mo ngayon? Eh ako lang yan, pastor. Pag nasabi ko yan, okay na, wala na yan. Oo nga, pero yan ba ang Holy Spirit? Is there love? Is there joy? Is there peace? You see? Brethren, I have 10 minutes na lang. Ang kailangan nating mapag-usapan dito sa new season na to, sino ang direktor ng buhay mo? Minsan, tayo ay hindi nakakapagbigay ng maayos. Anong dahilan? Pastor, kulang ang budget. Tanong, kailan ba hindi nagkulang at sumobra ang budget? Sino ba ang hindi na problema sa pera? Si Melissa lang ata. Diba lahat tayo? Bakit ko binabanggit ang pera? Kasi alam nyo ba, isa sa mga matinding pagsubok ng pagsunod sa Holy Spirit ay sa area ng pera. Okay, bakit sa pera? Kasi ang pera ay spirit din. Sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, you cannot love both God and mammon. Sa ibang translation, money. Sa original na rendering niya, it's mammon. Mammon ay hindi yung malambot na tinapay. Ang mammon is a spirit, a demonic spirit. So kung ikaw ay kuripot, okay yun. Pero yung sa sobrang kakuriputan mo, even ang gawain ng Panginoon, hindi mo ma-honor with your money, well, I tell you, bluntly mga kapatid, may spirit of mammon ka. Eh, Christian na ako, pastor. Oy, baka doon sa area na yun ay hindi ka pa nabibreak ng Panginoon. Kaninong spirit? Sabi ng iba, eh paano ko gagawin yan, pastor? Ako start with 10% of your income. Hindi ako mayang sabihin yan. Kasi even ako, ginagawa ko yan. Amen? At alam ko ang susi sa pagpapala ay sa pagsunod sa Diyos. Alam ko na kung i-honor ko ang Diyos with my time, with my treasure, and with my talent, He will take care ng mga kailangan ko sa buhay. Kapag dumaraan ang church sa mga pagsubok, lalo na financial na pagsubok, nako mga kapatid, talaga yung mga ministry ng church, mabawasan ng budget o something, tipid-tipid muna tayo dito o walang ganito. We will adjust. Kasi bakit? Yan ang galawan sa ngayon. Pero, God is telling us, maging giver tayo at maging generous tayo. Kung for the longest time naririnig nyo ito at hindi na kayo natutuwa sa mga pagganitong pinag-uusapan, halimbawa lang, ask yourself, kaninong spirit ang nag-guide sa akin? Pagtungkol naman sa mga relationship, okay? Sa mga relationship, sa mga boyfriend, girlfriend, o sa mga girl thing, boy thing na mga bagay, sino din na nag-guide sa atin? Andyan ba kayo? Sa pagbabasa natin ng Biblia, ma-expose lahat yon. Tuloy ko. Sabi pa rito, ang Holy Spirit, according sa Ephesians 4:23, is renews the believer's mind. Kapag may struggle ka, Caleb, pag nag-pray ka sa Holy Spirit, Lord, may struggle ako. Hindi ka sabihin ng Holy Spirit, ano ba yan, Christian ka na, struggle ka pa rin. Hindi, matutuwa siya. Ganun, saan ba struggle mo? Ito sa area ng morality. Ito sa area ng finances. Ito sa area ng pagsasalita. Sa area ng temper. Sabihin ng Holy Spirit dyan, okay, sige, akong bahala sa'yo. Okay? Ito pa, Ephesians chapter 5 verse 18. The Holy Spirit fills the life of the believer with His presence. 5:18. Ano sabi doon? Basahin natin. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Holy Spirit. Ngayon,
tingnan niya, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Ako mga kapatid, since nung na-born again ako, siguro mga 6 months, give up ko na yon. Pero may time sa buhay ko na nakainom ako. Nung time na mag-girlfriend pa lang kami ni Grace, na nagkaroon kami ng alitan, uwi ako sa bahay. Tama-tama may 100 ako. Bigla akong bili ng serbesa para makatulog ng dasan. Yun lang, pagkatapos ng Lord, di ko na gagawin to, sorry Lord. Oo, basta nagkatampuhan kami nun. Whatever man, huwag yun na itanong. Kasi kinalimutan ko na. So para lumipas ngayon yung isip ko, yun ang alam ko. Sa isang typical na lalaki, pag may problema ka o masaya ka, uminom tayo. Ang Holy Spirit, never kang sasabihan yan. Believe me. Believe me, never kang sasabihin ng Holy Spirit, o masaya ka? Naku tara, maboting inuman yan, never na manggagaling yan sa Holy Spirit. So dalawa na lang ang choice mo ngayon. It's either the human spirit or the demonic spirit. Hindi ako, if I'm being sarcastic ngayon mga kapatid, kasi nagigrieve ang Holy Spirit kapag hindi siya napapakinggan at kung ang mga pastor ay takot na magsalita ng Word of God. And believe me mga kapatid, it's time na lalo kang maging obedient sa Holy Spirit. Unless na maging obedient ka sa Holy Spirit, lalo kung anak ka niya, gagawin niya ang lahat ng paraan, the easy way, the hard way, at the hardest way. Kung ayaw mo talaga makinig, I tell you, totoo ito. The Holy Spirit, according sa Ephesians 6:17, He weaponized the believers with God's word. Ano yun? With the sword. Ephesians 6:18, 6:17 sabi ron, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu. Hindi yan para sa iyong kapatid sa Panginoon. Ang tabak ng Espiritu is against the enemy. Ano yung enemy? Yung enemy of our minds at ang mga demonic spirit na sabihan ka, itong gawin mo. Total, ganito naman yan. Okay yan. Wala nakakita sa'yo. At okay lang naman yan. Total, agree naman yung mga tao sa paligid mo. Maraming gumagawa niyan. Ang Holy Spirit ngayon, bibigyan ka ng sword, symbolizing na ipapaalala niyo sa iyong Word of God. At ang pagka ikaw ay may temptation o may mga whatever man, ang panapat mo is Word of God. Sabi ni Jesus Christ, ni Satan kay Jesus Christ, sabi niya, tumalon ka sa templo. Okay, sa taas ng templo, punta dyan. At iingatan ka ng Diyos. Hindi sasahid yung paa mo sa anumang bato. Ang sabi ni Jesus Christ, do not put the Lord your God to the test. Anong ginamit ni Jesus 3 times against Satan? Word of God. Kaya kung wala kang Word of God, yung word ng human spirit mo at yung word ng mga kapitbahay o yung word ng mga nasa pelikula or mga whatever man ng mga announcement, ang susundin mo. Ginagawa nila yon, okay na yan. So gagawin ko rin siya. Gets nyo? Violente sila, violente rin ako. Tao lang din ako eh. Immoral sila, immoral na rin ako. Total, mag-repent naman ako kay Lord. Ganito, hindi, you need to listen. Listen to the Holy Spirit. At ang sabi ni Jesus Christ, he who has an ear, let him hear what the Spirit says. In Revelation 7 times, he who has an ear, let him hear what the Spirit says. Ang kausap doon ay hindi Christian, mga believers. Believers, UVCC, are you listening? Not just to me, kundi sa Holy Spirit. Something must change. New season ito, huwag mo lang i-enjoy ang season. Last story bago tayo pumunta sa pangalawa at sa ending natin. Pansinin nyo, dun sa parable of the 10 virgins, yung parable ni Christ, darating yung pinakamay-ari ng property, yung pinaka-boss doon, at ang role lang nila ay mag-ilaw nung dadaanan kasi walang kuryente noon. So pag darating yung ng gabi, kailangan mailawan siya. Yung 10 virgins na yun,
may oil, may lamp na may oil. Kung sa atin, gas yun. Yung 5, foolish, yung 5, wise. Yung foolish, hindi nagdala ng extra oil. Yung wise, nagdala. And by the way, it's not the Holy Spirit yung oil doon Readiness ang pinag-uusapan doon, not the Holy Spirit. Ngayon, dumating yung may-ari nung noble na tao. Okay? Pagdating niya, wala yung 5. Kasi nagpunta ng pure gold at bumili ng olive oil. At yung 5 na nandoon dahil may ready na oil, sabi pala ng 5, pahingi naman, baka dumating, baka maubusan na kami. Hindi pwede magbigay kasi hindi rin namin alam kailan siya darating. Kaya kailangan namin may reserba. Umalis sila, pagdabalik nila, sarado na yung gate. Anong sabi nila? Okay, sa dulo nito, ma-appreciate nyo. Sabi niya, Lord, papasukin mo kami. Okay? Sabi nila, ay hindi na pwede. Sa dulo ng parable na yun, ang sinabi ng mga kapatid ito, lumayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng masama. Ang question ko doon ay, in the first place, bakit nandun sila sa 10 virgin na mag-aantay nung lalaking darating, masama pala sila? Okay? Bakit hindi sila na-save? Kaya sabi ni iba, kaya nga nawawala ang salvation Hindi, ang layo nun. Kumbaga, ang Panginoon ay sobrang buti. Ang blessing niya para sa lahat. Andiyan kayo? Sabihin nyo nga para sa lahat. Now, hindi ibig sabihin na ikaw ay dumaranas ng blessing, ako ay dumaranas ng blessing, blessed ka na. Pansinin nyo, si Jacob at si Esau. Jacob I love, Esau I hated. Pero kung papansinin nyo, mas mayaman si Esau. Hate siya ni Lord. Alam mo ginawa ni Lord? Pinagpala niya rin si Esau katulad ni Jacob. Pero si Jacob, binantayan niya ng husto. Jacob, huwag mo gawin yan. Jacob, gawin mo to. Jacob, doon ka pumunta. Bantay, sarado si Jacob. Ang higpit ng buhay niya. Yung isa, bless. Pero pinabayaan ng Panginoon. Minsan, ang parusa ng Diyos sa mga tao, i-bless kita. Pero hindi kita samahan. Mabait ako sa'yo Masipag ka, mabait ako. So go, sige, bless ka. Brethren, listen here. Hindi financial or material blessing ang pamantayan na blessed ka. At malaya ka. Ang pinakamatinding pamantayan, mga kapatid, na ikaw ay blessed, ay nakakasunod ka sa Panginoon. Hello? Nakakasunod sa Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. In conclusion, mga kapatid, listen here. Ang banal na espiritu ay may napakahalagang papel sa buhay ng isang tunay na Kristiyano na hindi dapat balewalain. Kailangan nating tiyakin na tayo ay ginagabayan ng banal na espiritu. Kailangan din nating tiyakin na tayo ay ligtas at tayo ay anak ng Diyos. Are you there? Let's all stand up and let us pray. UVCC, from us pastors to the workers ng church, mga members ng church, listen to the voice of the Holy Spirit. Not demonic spirit, wag din human spirit. Listen to the voice ng Holy Spirit. If you like, mga kapatid, you can lift up your hands to the Lord and just a gesture ng iyong pagpapakumbaba sa Panginoon. Lift up your hands to the Lord and acknowledge mo, kilalanin mo, nasain mo ang Holy Spirit sa buhay mo. Pag alis natin sa lugar na to, kasama mo ang Holy Spirit if you are a child of God. Ngayon, listen to the voice and obey the voice of the Holy Spirit. Father, nakataas po ang aming mga kamay bilang tanda, Lord God, ng aming pagpapakumbaba sa iyo.